Viral po ngayon mga kababayan ang post ni Atty. Rowena Ganzon na kung saan hayagan niya publicly inalok niya si BBM mga kababayan na tanggapin ang role ni Judas sa sinakulo sa Semana Santa mga kababayan. Inalok ni Ganzon ang role na ito kay Bangag. Dahil bagay daw sa kanya eh. Baka magreklamo si Judas niyan ha? Sasabihin ni Judas, hoy, ikaw naman, overqualified ka. Pang-roll ka na ni Satanas, Lord. Pero talagang inalok ni Ganzon, mga kababayan. Bagamat wala pang kumpirmasyon, mga kababayan ha, ang Palasyo Malacanang, kung tatanggapin ba ni BBM ang role na ito na pagiging Judas sa sinakulo. Ay ang sabi ng maraming tao, mga kababayan, tanggapin man daw ni BBM o hindi ang role na ito, ay Judas naman na talaga siya. Oh, itong si Ngagba. Hindi na daw kailangan ng roll mga kababayan dahil matagal ng Judas iyan. Sigurado tayo magagalit na naman dito si Claire Castro at talagang malilintikan na naman itong si Ganzon mga kababayan. Nagkakarami ka na Ganzon ha. Ginawa mo pang Judas si Bangag. Sa bagay mga kababayan, talagang may basihan naman, di ba? May basihan ng pagiging Judas. Samantala, speaking of kahudasan, may ipapanood tayo dito mga kababayan ha, kung paano dinurog ng 3 agila mga kababayan. Pinatikim nila ang kanilang bigwas ng agila dito sa Judas sa Singagba. Panoorin niyo po ha. Kakatawa nga itong armed forces natin. Nagpapagoyo sa isang bangag. Nagpapagoyo sa isang bangag. Ala kayo! Ingat-ingat kayo ha sa inyong mga words ha. Baka inciting to sedition na naman iyan. Ang Armed Forces of the Philippines daw mga kababayan nagpapagoyo sa isang bangag. Sa isang bobo. Sa isang bobo. Sa isang Judas. Sa isang drug addict. Oh, drug Sa isang addict drug pa. addict. Tapos yung sabi ni Jing Chase na nagpapwet pa daw. Collaborator. In fact, Jing, nakikisama sila sa isang tinaksil sila at kasi collaborator na sila with the CPP-NPA. Kaya nga, di ba isang pagtatraidor mga kababayan? Sa ating sandatahang lakas, ang pakikipagsayaw mo dyan sa mga komunistang ito, na mga legal funds mga kababayan, na sinusuplayan mo pa ng pondo ngayon ha? Mga legal funds na sa gobyerno. Tagaharing uri ngayon mga kababayan under the Bangag administration. Oo, Pero sa mo, pumapayag ang AFP sa ganyang klaseng kaputanginahang leader na yan? Yeah. Paano kasi, kahit ayaw pa nilang pumayag mga kababayan, walang magagawa dahil yung mga nasa taas, wala na, hawak na ni Ngagba. on their own, Hindi sila makapalag. they can do it. Yeah, tama. With or without anybody else. Yeah. Kaya nga, they're talking about this and that, you know? This and that. We don't know. Pero, siguro, never in the history kasi, Lorraine and Eric na Yes, sir. talagang napaka-massive ang pera na nilabas. Agree ako dyan. Grabe no? Oh. Jing, Grabe no? Trilyon mga kababayan. Jing, gusto ko i-underline mo yan kasi talagang yung sinabi mo ba nung panahon nung tatay niya, yung mga BHES loans ganyan, mga lang niya, cronies lang niya. Cronies na. Pero never before kasi marami tayo nanonood dito sa atin na hindi pa sila buhay nung time na yon, no? Yeah, sige. Sa time mga dinosaurs ang nakakita nun. So, ngayon lang natin nakikita ang ganitong level ng corruption. The greatest heist in Philippine history ito mga kababayan. Malala pa kay senyor. Talagang malala pa kay senyor. Yes. Massive. And it's so sporadic na everybody that matters to retain a stupid and incompetent Stupid. person kaya because lahat nababayaran nila because Kahit incompetent na, maganda pa rin, magaling pa rin. I love BBM pa rin. sa sobrang pera Bakit? na pwede nilang gastusin para mananatili sa pwesto. Yeah, Pera I agree natin, with that. Jing. Pera Pera natin. natin, no? Pera ng taxpayers. Tama. Kung Jing, Ma'am Lorraine, Ganun ang nangyayari ngayon. Never in our history. I agree to that. Ngayon lang. Kaya labas sila ng labas. Unang pinartihan nila ang mga congressman at saka mga senador. Yan, mga congressman. Grabe. For the last 3 or 4 years. So, binild up nila yung loyalty Yeah. through money. Ngayon,
at the same time, binild up din nila yung loyalty. Kung anong pinarte nila sa mga congressmen at saka senator, hinayaan nilang magnakaw ng magnakaw, pinarte din nila sa armed forces. Yes, I agree. Tapos nandagin mo, pinarte din Lorena. nila sa media. Sabi ng Media. 18 Marines, yung Media. mga Pati media, kasabwat mga kababayan, nakinabang din sa mga maleta. malalaking isda sa media ay Oo nga, no? Sino kaya yun mga kababayan? At anong istasyon? All of the above ba? Pwede. pinakalan din ng pera. Ay, nahatid doon sa mga buildings. Not to mention mga kababayan na ang Pilipinas ang may pinakamalaki daw mga kababayan. Isa sa mga pinakamalaking transaksyon sa crypto mga kababayan, yung Bitcoin. Sino kaya ang mga iyon na nagtatransact in Bitcoin? Nakakonvert ang napakalaking pera mga kababayan Sa, di ba, isang Bitcoin, 5 million na? Ang halaga sa peso. Sino ang nasa likod ng mga transaksyon iyon? So, lahat na forces that would have mattered para ipahadating ang hinaing ng tao ay sinuppress. Sino Yes. Prez? Agree. Sinuppress para hindi lalabas ang talagang tunay na iniisip ng bawat mamamayan sa hirap ng buhay nila. Yes. Because- At itong, Yes, please. naranasan ko to, Congressman Jing. Yung media sa panahon ng Marcos Sr. sa diktadura niya was very adversarial. Ang paigito kay Marcos, turutudo agad Pati kay Ella, pati kay Ella. ganun din. Pero Dito ngayon, yun. ngayon tameme. Tameme. Kaya nga people like this ugly face, Llamas. Ugly. Ugly talaga, no? Mukhang patatas, mga kababayan, no? Itong pinakapangit na lumalabas diyan sa mga television ng mainstream media. Bayaran ni Marcos yun Ay nagiging mabenta yung mga sinasabi niya, paninira. Why? Because powered by PR money yan PR money. Mayroong gumagastos sa likod niyan. Itong sinasabi nilang pa-British accent pa na Yung mga kababayan, babalo. napakapangit Ang hilig nila sa mga pangit Oo nga, no? Yung mga itsura, mga kababayan, mga reject. Diyos ko, Lord. Pangit na yung mga Ugali! chairman ng committee nila. Pangit na rin nag-argue na babae Si Luis Tro! doon kung sino-sino mga sinasamahan na lalaki. Dilima yung tinutukoy niya. Mga driver, mga security. Jonel! Mahilig sila dito sa mga ito kasi wala nang pakialam to sa buhay nila because they are God-forsaken people God-forsaken people. Grabe makatawa ni Doc Badoy. So, wala silang pakialam kung anong sasabihin nila. Basta bigyan nyo lang kami ng paldo-paldo. Oo, si Dilima, mga kababayan. Ilang paper bag daw yan. We will say whatever we can because we don't care. Nobody loves us anyway. Yeah, I agree to that. And because of that, Lorraine, mga kababayan, napapatagal po ang pagpapalaya sa poder ni Marcos. Because there were factors in the previous People Power 1 and People Power 2 na magkaiba sa ngayon. Pero may isang bagay na binanggit si Congressman Jing at tinumbok niya kanina sa diskusyon, Ma'am Lorraine, whatever ang ibubuhos nilang ninakaw na pera dito sa mga bayaranin May ng hangganan yan. Sontiveros, may hangganan. Bakit? Because they cannot and they can never control na babagsak at lulugmok ang ekonomiya. And when the economy is going to collapse, people will rise up. Kahit kinokontrol pa nilang media, kahit kinokontrol pa nilang military, sinusuhulan ng mga politikong mga magnanakaw kapag taong bayan ang gumalaw. Kasaysayan. I believe what you've both said very much, no? But having lived here kasi for over a year now in Japan, where their tolerance for corruption is almost zero, how I wish, no, in my heart of hearts, that we would mature politically as a people, where we get to that point because it's so what we've had to go through as a people, punong-puno ng grief, destruction, suffering. And you're correct, no? We brought it upon ourselves, no? And we cannot keep blaming these corrupt politicians, but because we were the ones who put them in office. So I hope that this pain
and the suffering that this drug addict has Nag-addict! brought upon us will mature us as a people. Mm. So that we will no Talaga, longer... natuto na Can you tayo. imagine, Yeah. sa mga Yeah, sinasabi mo ngayon, Doc Lorraine, Yeah. ang wish ng bawat Pilipino na naghihirap ngayon, I wish we can join Doc Lorraine in Japan so that we'll have the best life we Yeah. could ever have in our country. Tama. Oo nga, kunin mo na kami, Doc Lorraine. Kung pwede lang sana, Ma'am Lorraine, no? Na bukas ang Pilipinas, ang pwede lang. kultura at sistema ng buhay lipunan at ng attitude ng tao at ng institusyon. Kagaya sa Japan, how we wish that could happen tomorrow, the soonest. You're going to make me cry. You know why? You're going to make me cry. Because you know why? Having lived here nga for over a year. So beautiful. Every day I'm happy here, no? Mm. And yet I have really learned that there is no sweeter journey than the one that you take going home. Yeah. I've not been able to go home. Yes. It's so beautiful here, despite the beauty here, no? But would I want to go home to a country where the leaders are mga magnanakaw, sinungaling? No. What Marcos has done to us as a country is unforgivable. He has made our Unforgivable. paradise impyerno. Dinala tayo sa Inidoro, mga kababayan. Ito pala ang feeling na sa Inidoro. Ay, nako, Marcos! Marcos! Yun nga- Satanas ka, Marcos. Yes, Oh. please. Go ahead. Yeah. Kaya nga, Yun bagay. nga sinasabi ko. Bagay, parate. sabi nga ni si Atty. Guanzon, mga kababayan, bagay daw si Marcos na maging papel ni Judas. Bagay nga, mga kababayan. Kung mayroon pang role si Satanas, pwede rin siya. Siya rin. Kasi I lived through the years while PRRD was the president. Yeah. Yes. Maraming mga opisyales na talagang minamahal ni PRRD. Binigyan ng wherewithal, binigyan. And to say the least, they made money. Maraming kumurakot din sa... Vince Dizon made a lot of money. Isa yan. Yeah, maraming He made a lot of kumurakot. money. Pero, hindi, yung sinasabi ninyong kurakot, walang kinalaman si PRRD doon, mga kababayan. Maraming kumurakot sa panahon ni Duterte. Yeah. Namely, Where are they? Are they, I want to, I'm not saying kumurakot si Bato, pero isa ring example yan. Bakit siya nagtatago? Bakit ka, Bato, nagtatago habang kami ay lumalaban? hayaan mo na. Bangag ang kalaban eh. Iba ang sitwasyon ni Bato at yan si Bato, mga kababayan. Wala tayong dyan sa kanyang pagtatago. Naiintindihan, kapag tayo din ang nasa kalagayan ni Bato, magtatago tayo. Buong buhay mo andun ka na sa kulungan dahil sa kagagawa ng bangag, pag-kidnap sa'yo, tapos hindi ka pa magtago niyan. Naging senador ka dahil kinampanya ka ni Duterte. Pero you should even be proud na kung huli Uy, Jing Paras. Huwag mo i-cannibalize. O, kasama natin yan sa hanay, Jing Paras. Biktima din yan si Bato dahil sa pang-aabuso ng mga bangag na ito. Misplaced ang iyong galit. hulihin ka man, I will not say hulihin, kung kidnapin ka man tulad ni President Duterte, wouldn't you be proud to be side by side with our beloved president? Hindi sa ganyan, pero wala siyang patas na makukuha ngayon, mga kababayan under the bangag eh. Hindi si Bato ang kalaban. Paras. So, dapat tayo lahat na nakinabang nung panahon ni Duterte makibaka, not on politics. Antayin mo na lang. Ito na lang. Kung hindi yun, di ba, within 60 days, mayroon na ng resulta sa mga kababayan. Sa confirmation of charge ni Tatay Digong. Antayin na lang natin ng 60 days. Dahil kung hindi yun mako-confirm, mga kababayan, uuwi na yan magpapakita na yan si Bato. Dahil mahina na yung malakas ang tsansa nila, mga kababayan, na mababasura talaga yan. Antayin mo na lang. Political basis, but to tell the people what's going on now with our country. Instead of hiding with the millions that we kurakot during the time of Duterte, Bakit napunta ka sa sa Duterte, Paras? Ikaw parang nalilihis ka na. Wala kaming reklamo sa panahon ni Tatay Digong. Kung mayroon mang nangurakot nun, mga kababayan, siguro pakonti-konti lang yung nakakalusot, mga kababayan. Tingnan nyo ang itsura ni ka Eric, parang umasim si Jing Paras.
dapat tulungan ninyo ang taong bayan to go to the promised land. You know what? I agree. I understand what Jing is Kami, hindi kami nag-a-agree. saying. Because working with PRRD Hayaan nyo na si Bato. was such a privilege, wasn't it, Jing? Yeah. It was such a joy. Pero such may a mga privilege. traidor na nandyan lang sa gilid-gilid. They're enjoying what the perks they were having. Yung iba nga lumipat na doon sa kabila. Ay, Naging malala, Congressman Jing. instrumento pa sa pagkidnap ni President Duterte. Yun ang awayin mo. Congressman Jing, Ma'am Lorraine, ang malala dyan, habang ina-ambush ngayon ang mga military natin, 4 na sundalo patay, Ma'am Lorraine, doon sa Lanao. Oo nga, no, walang mga kababayan, no, statement si Risa Hontiveros, itong mga nagmamalinis mga kababayan, nagtatanggol daw sa human rights. Wala! No, kawawa naman ang ating mga pulis. Pero kung NPA yan mga kababayan, nag-iiyak na ng virus. 5 ang pulis na patay kagabi sa Maguindanao, 4 ang sugatan. Si Charlie Galvez, na naging pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte, itinuturo na pasimuno ng kaguluhan muli sa Mindanao. Hala, si According to Galvez. reports, Si Galvez? Ano na ba siya? Kalaban na ba si Galvez? Aroy, ano ba bang gusto nila mga kababayan? Guguluhin ang Mindanao? Congressman Jing, yan ang mga binabanggit ni... Well, Ma'am Lorraine matagal at na Jing. yan. Matagal na yan. In Oo, fact, grabe. yung tao na yan, naka-PRRD pa yan. Yan ang awayin mo. Wag si Bato. Nakagulo na tayo sa acquisition natin ng mga, Oo, mga... Hijo de puta yan. Hijo de la gran puta yang si Charlie Oh. Galvez. Grabe. Yes, You alam niyo rin defeats. yan. Kumita na daw yan, allegedly. Doon pa lang sa pag-purchase ng mga, ano ba tawag to? Yung mga gamot, Bakuna. bakuna. Tsaka sa PPE. Mm. Sila ni Vince Dizon, dalawa, magka-partner yan. Yeah. Yeah. So these are the kind of people na, I'm referring to. And many more of them. Sinaan nyo. Go ahead, Congressman Jing. Tapos, tatalon lang yan pag nanalo si VP Sara. Wag na yan. Yung mga traidor, mga kababayan, wag nang tanggapin. At yung mga, nanghuhudas ngayon kay Sara, wag tanggapin. Yung mga pagmumukha niyan ay magsusurface na naman uli. Naka-live ko ngayon. Sige. Hello? Congressman Jing, go ahead po. Hello. Kasi yung ating mga Ito yung mga Republic traidor na nakinabang sa panahon ni Duterte ay bigla na lang naman susulpot yan pagka iba na nakabalik na. While the struggle is going on, they're nowhere to be found. They're nowhere to say anything. To be fun. Masakit, no? Congressman Jing, Ma'am Lorraine, last final interaction, then we will wrap up dahil mukhang may next pa na program din sa ating team. Si Ma'am Lorraine, tapos balik kay Kong Jing for final discussion. Ma'am Lorraine, go ahead po. Wait, I just want to respond to what Jing Go said, ahead po. na dilipat kay Inday, ngayon nung kay Digong, tapos yung sumipsip, etc. Tapos dilipat din kay Inday pag nanalo na siya. Nilipat talaga mga ungas na yan. I think that's a cancer, no, in Philippine society, that the way you look at a government post is lucrative position. Yeah. Because I never saw it that way. When PRRD won, a week after he won, he asked me to join him, but it took me 8 months because what I saw with my father was a thankless job. So in other words, no, my point is, what is wrong with Philippine society that you would look at a government post as a lucrative position, 'di ba? Dapat talaga dumating yung political maturity natin has to come to a point where we would look at a government post as nothing but service, the way we saw it with PRRD. Kasi I can see it Kaya nga buong pamilya sumasali sa politika, 'di ba? So we need to tweak our attitudes and beliefs. It will take a very long time, no? The Philippine society is so dysfunctional. So, are we closing already, Eric? Ma'am, you can give your summary points, then I'll pass it to Congressman Jing. Then we'll Okay, wrap. so
So, what really touched me here, no, affected me was what Jing said, that yung massive corruption, never before have we seen anything like this. So, mga kababayan, nung panahon ng tatay niyang diktador, ang nakinabang, kakaunti lang, mga cronies lang, pero ang ginawa ng anak niyang drug addict, no, yung pera natin, pinamudmud niya sa mga leaders at we've never seen anything like this sa buo. So, para sa akin, napakawalang kwenta naman nating bansa kung papayagan natin ito. No, hindi tayo dapat for the record dapat nilabanan natin ito at nanalo tayo. Hindi pwedeng hindi kasi the implications to that are so dire. Ibig sabihin uulit, mai-institutionalize yung ganyang kabulukan na ginawa ng drug addict na yan at ni Martin Romualdez at ni Lisa Marcos. Lisa Marcos na tinawag na halimaw ni mga kababayan ni Tony Glenn Chong. Uulit na uulit yan. Halimaw. So kailangan ngayon pa lang Sampalin na niya ang halimaw. tapusin natin yan at dapat ang pananagutan nila talagang dapat very, very severe. For me, nothing less than the death penalty. Yan ang gusto. Kung pwede lang, dapat. Oo, dapat. Ma'am Lorraine, thank you ha. And before we hook out, ay bigyan natin ng kanyang summary of messages. Yeah, thank you, Jing, for joining us. Si Congressman Jing. Go ahead, Congressman Jing. Thank you, Jing, for joining us. Ito lang masasabi ko, Eric. Darating din tayo kasi alam mo lahat ng kilos natin ay galing lamang naman sa Panginoon. If it's God's will, it's God's will. Agree. So God will never forsake the people. He will never forsake President Duterte, who is incarcerated now in The Hague. The Hague. God will never allow people to be hungry in our country, and this is being perpetuated by this man called Bangag. So yun lang po, sana sama-sama po tayo sa isang diwa at saka sa isang pagsulong na suportahan natin ang taong bayan, lalo na sa darating na kahirapan dahil dito sa krisis na nangyayari ngayon sa Middle East at tayo po ay naapektuhan ng todo-todo. Anong masasabi dito mga kababayan? Post comments below.